Sa loob ng mahigit 10 taon ng pagbabarko, ni minsan ay hindi ko sinurpresa ang pamilya ko sa pag-uwi. Dahil gusto ko rin naman talaga na sinusundo ako sa airport. Pero ngayon, para lang maiba, ay gusto kong subukan. Una, para di sila maghinala kung bakit ilang araw na ako hindi tumatawag, kailangan kong sabihin na may problema yung cellphone ko. Kamusta ka? Ano nangyari sa cellphone mo? Wala nga eh, nahihirapan niya ako mag-charge. Tignan mo, hindi ako nakapag-transfer ng pictures ngayon sa computer dahil ayaw basahin ng USB. Ikalawa, huwag mong sabihin na may ticket ka na. Wala pa rin update sa uwi mo na. Wala pa. Siguro hinihintay nila ng bago matapos muna yung inspection bago ako i-book ng ticket. At ikatlo, sa araw ng uwian, gumising tayo na maaga. Morning guys, maaga ngayon. Second morning namin dito ngayon sa Liverpool. Kakape muna tayo dahil sobrang lamig na yun dito. Dito kayo sa Crewmates, kasama ko sa Elite, kakape kami. Sikat ka na, dami mo ng viewers ah. Dami. 1.5 million ata yun. Basta kita yung mukha ko doon, ayos na. Parang pusa. Sabi na, kakakape. Kailangan yung pagsara. Kasi ngayon lang natutulog. Tawag muna tayo sa kanya. Ngayon. Gabi na siguro ngayon doon, mga alas 8. Isang major city ang Liverpool, kaya alam ko na hindi na ganun kalayo ang hatid sundo. Mag-ayos muna tayo ng gamit para pagdating ng agent, goods na. Actually, expected ko alas 5 pa siya darating. Flight ko is alas 10 ng gabi, pero anytime kasi pwede siyang dumating, so unahan na natin. Ito yung mga gamit ko ngayon. Medyo magulo pa. Ayusin na lang natin to. Dito ngayon sa Crewmates at taghihintay na lang ako ng sundo ng ahente ngayon. Yung mga luggage ko na doon sa baba. Paalam muna tayo sa mga tropa. Okay. Ingat din sir. Okay. Good luck sir. Salamat sir. Salamat. Sunod. Babay na tayo guys. Sundo ko dito na at time to go. Okay. Do you have anyone else to pick up? No. Okay, just me, huh? 50 minutes, yeah. 50 minutes. How long were you on the ship for? It's 11 months now. 11 months? Yes, that Oh is my good. god. Do you like it? Kind of, but of course there's got to be a balance because I have a family now, not like before. Have you? I have 2 kids. I stay at home for 3 months, not 2. Spend time with them. It's also very difficult if you stay for a very long time, for example 5-6 months, because the kids get used to Yeah. you being there. You That still happens. need to bond with them though, don't you? You don't want to be like a stranger to them, do you? Yeah. Actually, I'm trying to surprise them. Surprise them. Brilliant. They don't know I'm coming home. Brilliant. To see you again. Take care, okay? Mag-isa lang pala ako magsa-sign off ngayon. So, punta na ako ngayon sa gate. Ganda ng pagkakaset up ng mga store eh. Bago kayo papupuntahin sa gate, dadaan muna kayo sa maraming bilihan. So far, wala pa akong nakikita masyadong sima na naglalakad. Ngayon, hanap muna tayo ng pagtatambayan. Actually, hanggang ngayon, hindi pa alam nila na uuwi ako. Ewan ko lang kung matutulogan niya. Pero kinausap ko na si mama, sabi ko uuwi ako bukas. Sa itsura ng lugar. So yung flight ko is around 45 minutes from now pa. Inom lang muna tayo. Nakadalawang baso ako. Nalasing yata ako, Brad. I think I'm drunk. Baso ng Heineken ah. O dahil wala akong kinain. So naglalakad na ako ngayon papunta sa Gate 12. Thank you, straight on. Para medyo modern aeroplano itong nasakyan. Seat number natin is 84C. 30 minutes kakalapag lang namin. Kaso yung flight na papuntang Maynila, yung 334, lumipad na dahil na-delay sinakyan namin aeroplano. So ngayon, binook nila kami ng hotel sa labas. Medyo exciting pero bago ako makapunta doon sa hotel na yon, maghihintay ako ng 1 hanggang 2 oras para makuha yung visa ko. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Hintay muna akong 2 oras. Nakuha ko na yung visa ko ngayon. Lalakad ako palabas ng airport. Gusto ko matulog pero alanganin eh. Baka mapasarap yung tulog natin, maiiwan tayo.
nakita kong kabayan ng mga seaman din. Diretso sila doon sa gate. Baka hindi nila alam na na-rebook yung flight. Kasi hindi sasabihin sa'yo na-rebook yung flight mo eh. Hindi na sila pumunta dito. Let's go! Uy, ganda naman ang view dito. Disyerto. Na-rebook yung flight ko pero walang oras lang din ang diferensya. Merong hotel pero parang pinapunta lang kami dito para maligo at kumain. Pupunta tayo sa dining para kumain. Masarap ang pagkain at sulit ang punta kahit saglit lang. At along the way, may nakilala din ako isang kabayan na pauwi rin ng Pilipinas. Ayan si kabayan, nakilala ko sa airport. Gusto ko. Migrated na si Sir Erwin sa UK. May stable na trabaho pero nag-decide na mag-aral ulit. Kaya habang kumakain, napagkwentuhan namin ang kanya-kanya naming feed. Si Manong yung kausap ko kahapon, inabutan na ng katandaan tapos Ganun talaga. para sa'yo okay pa, pero pag umabot ka na siguro ng 40. Ngayon, uuwi siya ng Pilipinas dahil namatay ang father niya. Congrats ko nga sa tatay, hindi ka na nakatin ng graduation. Hindi siya nakamarcha ng graduation niya nung college dahil wala silang pera. Nag-migrate siya sa UK at nung lumaki ng mga anak niya, nag-decide siya na mag-aaral ulit. At ngayon gagraduate na ulit siya naman na sumakabilang buhay ng tatay niya. Dito na kami sa floor ng departure. So nakapasok namin sa gate ngayon at hinahanap na lang namin yung boarding gate namin. It's B024. Ganito ang klase ng mga kwento ng mga OFW na nakakasalumuha mo sa airport. Kailanman ay hindi madidescribe ng salitang sakripisyo ang mga experiences ng mga tao na nagtatrabaho sa ibang bansa para sa pamilya. Iba talaga pag Pilipino eh. Warm talaga yung bate. Follower siya ng page. Ito, may siya nag-comment ka sa'yo. Pero pakamari ko nga, yung mga seaman ngayon eh, much mabait kaysa yung mga seaman. Pero nakakaaliw din makinig sa iba't ibang kwento ng mga Pinoy na nagsasucceed. Yung mga items po galing dito, yun po yung pinapadala nila doon. Tama po ba? Kasap namin si nanay. Yung anak niya pala nagbibenta ng chocolate na fix sa mga mamahaling chocolate dito sa Dubai na in-export nila sa iba't ibang bansa. Ganyan lang? Maliit lang pala. Ano, bravo, no? Mahirap bang hanapin? Bakit ano? Hindi siya pwede rektahin. Ganon. Boarding na kami. So, 7 hours yung flight. Galing dito papuntang Maynila. Kakalapag na namin yung dito ng Maynila. Alas 6 yung dito ng umaga. Namin biyahe. Hindi ka na nakatulog. Mga 3 oras lang eh. Hihintay na ngayon si na mama at si Tito Vic sa labas. Bye-bye, thank you. Bye, have a good day. Kuha na natin yung luggage natin. Natin sa exit. Hi, Ma! Diretso tagtagay, anak. Oh. At hanggang sa point na to, hindi pa rin alam ng asawa ko na nakauwi na ako. Alas 7 ngayon dito ng umaga. Plano namin dumating ng 12 ng tanghali. Ano mo sasabihin? Hindi, ikaw magsabi. Sabihin mo na nakabiyahe kayo ng Batangas. Sabi ko, pwede tayo mag-lunch Dalampasigan. Sama kayo lahat. Magdata kayo, at bakit alam niyo yun? 3 oras ang biyahe papuntang Batangas. Hindi na ako nakabili ng laruan sa airport dahil alam ko na sobrang pihikan ng anak ko. Kaya sasadyain natin ngayon ang paborito niya. So, dito kami yun sa Ayala Mall Sirin, sa Tagaytay. So, dito na ako sa ito na bumili na ito bago kami umuwi ng Batangas. So, nabili natin yung kailangan natin. Sonic para kay third. Tapos ngayon, Thank you. papunta na kami Batangas. Kailangan pa ba sa to? Dalampasigan sa restaurant. Okay na po. Doon na namin kitaan sila. Mauna tayong dalawa ba? Tapos nakakasunod para... Dito na kami medyo nakatulog ako sa biyahe. Nakapakong simula nang umalis kami. Message muna natin siya. Tignan natin yung... Lumabas kami! Nasaan kayo? Dalampasigan. Kamusta na yung battery mo? Medyo okay na. Tinitipid ko yung battery ko. Wala kang data, kaya pala. Sige. So ngayon, pupuntahan na natin sila. Nasaan na? Nandito na kayo sa restaurant. Nandun na sila, kumakain na sila sa loob. Daddy's here na. Lola
Noela's here. Oh, where is siya eh? Ulat naman kami. Hello! Bilang isang tatay na nawawala ng isang taon, marami akong nami-miss out sa buhay nila. Don Sonic, toy ko. Opo, pupunta po tayo doon sa car ni Lola. Kukunin natin yung Sonic toy. Ala. Oh, diba? Sonic has a plane. What will you say? Thank you. Who's this? Who's this? Marshall and Rubble and Chase. Pasko, kaarawan, bagong taon, marami kang kwentong hahabulin pag uwi. Let's open it. Let's Daddy. Ay, Sonic. Marami nagtatanong sa akin kung mahirap na ba talaga ang buhay sa barko. Ang sabi ko, yung physical na pagod ay pwede mo ipagpahinga. Pero ibang usapan ang laban sa emosyon. Hindi lang sa barko, pero tuwing uuwi ka. Love you, Nak. Let's wait for Mommy and Lola. We are in Napa right now, guys. Sa Tagaytay, sa Crosswinds. Sama natin itong maliit na to. Raven! Raven, balik na si Daddy sa barko, Nak. Dahil masakit, naiwan ulit sila makalipas ang ilang buwan. Pero pag nandito ka sa sitwasyon na to, alam kong makakagawa ka ng paraan na balang araw, ang lahat ng to ay magiging permanente.